Mula sa Cebu ay isang commercial flight po sana ang sasakyan ni DILG Secretary Jesse Robredo kasama ang kanyang AD camp na si Senior Inspector June Abrasado. Pero sa hindi pa malamang dahilan ay pinili niyang sumakay sa isang 6-seater Piper Aztec plane na kalaunan ay bumagsak. Narito po ang report. 11:45 ng umaga nitong Sabado dumating sa Mactan, Cebu International Airport si DILG Secretary Jesse Robredo sakay ng commercial plane. Agad siyang pumunta sa Consolacion, Cebu kung saan pinangunahan ang groundbreaking ceremony ng bagong PNP Regional Training Center bilang kinatawan ni Pangulong Aquino. Higit kailanman, tungkulin natin bilang mga Pilipino ang piliin ang tama. Gaano man ito kadaling talikuran para sa sariling pakinaban. Bandang 2:30 ng hapon, umalis sa Consolacion si Robredo at bumalik sa Mactan, Cebu International Airport. Ayon sa General Manager ng airport, bandang 3 o'clock ng hapon, hinihintay na niya ang pagdating ng grupo ni Robredo. Nababalik sana sa Maynila, sakay ulit ng commercial plane at doon na magbubus Panaga, Camarines Sur. Pero sa di pa tiyak na dahilan, nagdesisyon daw si Robredo na sumakay na lang sa 6-seater plane ng Aviator Air Panaga. Pasado 3:00, lumipad ang naturang eroplano sakay si Robredo, kanyang AD camp na si Police Senior Inspector June Abrasado, pilotong si Captain Jesup Bahinting at co-pilot na si Kitch Chand, isang Nepalese. Makalipas ang 1 oras, nag-distress call ang piloto sa Masbate Airport para sana makapag-emergency landing. Bandang 4:30 ng hapon, bumagsak ang eroplano sa dagat, may 500 metro lang mula sa runway sa barangay Ibingay, Masbate City. Nakaligtas ang aide ni Robredo. Ayon sa kanya, nagkaproblema sa makina ang eroplano. Agad namang nagsagawa ng search and rescue operations para kay Robredo at 2 piloto. Na-recover ang bahagi ng pakpak ng eroplano 7:00 ng gabi. Na-recover ng mga mangingisda ang unang debris ng eroplano. Mula noon, wala nang patid ang search and rescue operations na sinusubaybayan ng Pangulo. Nakausap na rin ng Pangulo ang nakaligtas na aide ni Robredo. Sa ngayon, mas malalim na parte na ng dagat ang sinisisid ng divers ng Philippine Coast Guard. Tumutulong na rin ang US Navy. Kahit malapit lang ang crash site sa shoreline, hindi madaling matukoy ang eksaktong lokasyon ng eroplano dahil sa undercurrent at lalim ng dagat na kanilang sisisirin.